Bayan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development para bigyan tayo ng update sa ating mga kababayan na apektado ng Bagyong Ada at Bulkang Mayon. Magandang gabi po, ASEC Irene Dumlao. Ito po si Clazel Pardilla kasama si Patrick De Jesus ng Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Clazel and Patrick. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ma'am, so far po, gaano na po karaming tulong at ano-ano po ito yung na-deploy natin sa ating mga kababayan na apektado ng Bagyong Ada? Para sa mga naapektuhan ng Bagyong Ada, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng humigit sa 6.2 million pesos na humanitarian assistance. Ito ay binubuo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din ng mga non-food items na ating pong na-distribute sa Albay, sa Camarines Sur, sa Catanduanes, gayon din sa Masbate, sa Sorsogon, gayon din po sa Northern Samar, sa Agusan del Norte, at sa Surigao del Norte. Ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. So ito po ay inisyal lamang na tulong na naipaabot ng DSWD at nagpapatuloy po ang ating koordinasyon sa mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan para agad po natin na matugunan yung pangunahing pangangailangan po ng mga kababayan natin na naapektuhan. Paano po pinaghandaan ng DSWD ito pong Bagyong Ada na kasabay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon ngayong unang bahagi po ng 2026? Nagkaroon po ba ng replenishment sa pondo po ng DSWD? Kasi last year po, ASEC, napakarami rin po ng tumama na kalamidad dito po sa Pilipinas. Alam niyo po, ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay hindi lamang po naghahanda kapag may mga kalamidad. Even po walang mga disasters, ay araw-araw nagpo-produce ang ating major production hubs. One is in Pasay City and the other one is in Mandaue City. Araw-araw nagpo-produce po tayo ng 18,000 family food packs. At yan po ay ipine-preposition natin sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Sa katunayan, bago pa man po tumama si Bagyong Ada, meron na tayong mga 2.9 million family food packs na iba't ibang bahagi ng ating bansa. In fact, of that number, more than 145,000 family food packs are prepositioned in Region 5. Meanwhile, in Region 8, more than 166,000 family food packs are prepositioned. And in Field Office Caraga, may mahigit 186,000 na nakapreposition na goods. So makikita nyo po, bago pa man po tumama si Bagyong Ada, ay meron na po tayong goods na nasa mga warehouses natin. Ang kadahilanan kung bakit po tayo nagsistockpile ng mga food and non-food items ay upang madali ang pagpapahatid ng tulong sa mga local government units at agaran po nating maipahatid ang kaukulang assistance sa mga naapektuhan nga ng mga kalamidad. So yan po yung isa sa mga naging paghahanda ng ating pong departamento. And of course, lagi po tayong nakikipag-ugnayan sa mga local government unit officials nang sa gayon matukoy din po natin yung mga pangangailangan on the ground. Ma'am, kamusta naman po yung kalagayan ng ating mga kababayan na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon? Diyan naman po sa mga evacuation center, paano po natitiyak yung sapat na tubig, pagkain at iba pang tulong ng DSWD? Well, as of 6 a.m. this morning, ang total cost of humanitarian assistance na naipaabot na natin sa mga naapektuhan naman ng pag-aalboroto ni Mayon ay nagkakahalaga na ng mahigit 8.4 million pesos. At yan ay binubuo ng mga food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga family tents, hygiene and sleeping kits, pati na yung mga modular tents. Yung pong mga nailikas na naninirahan naninirahan within the 6-kilometer permanent danger zone, yung paligid po ng Mount Mayon, ay nasa mga
ay pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers, and batay po sa ating pagdalaw doon sa mga evacuation centers na yan ay maayos yung kalagayan po ng ating mga kababayan. Meron pong sapat at fully functional na mga water and sanitation health facilities. Meron din pong mga women and child-friendly spaces, kaya nagpapatuloy pa rin po yung pong mga learning activities ng mga kabataan kahit po sila ay na-displace at nasa mga evacuation centers. Yung pong mga water treatment truck, pati na yung ating mga mobile kitchen ay nakadeploy din po para mag-provide ng hot meals dyan sa mga internally displaced persons po natin. So again, maayos po yung kalagayan nila. Meron po tayong na-provide ng mga pagkain. We've made arrangement with the local government units. Now, on the first 15 days, LGU muna ang magpo-provide. Then, in the succeeding days, DSWD will come in to augment the resources. Isa rin sa napagkasunduan namin ay yung pagpapatupad ng cash for work intervention na kung saan yung pong ating mga farmers and fisher folks na na-displace ay magpo-perform po ng mga activities and in exchange of those labor ay magpo-provide po tayo ng financial assistance using the cash for work modality. So again, ito ay ginagawa natin upang magpatuloy yung kabuhayan ng ating mga kababayan despite the fact na lumikas po sila at pansamantala nga po ay nasa evacuation center. ASEC, bukod po sa relief items at financial assistance nga po mula sa DSWD, meron po bang ipinapaabot po na psychological intervention para po sa mga evacuees? Ito nga po bagyong Ada at nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tama, Patrick. Bahagi po iyan ng camp coordination and camp management and protection of internally displaced persons, interventions o activities ng DSWD at ng lokal na pamahalaan. So, sa pag-iikot po ng mga camp managers, tinitiyak na again maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan. At kapag may mga obserbahan na nangangailangan po ng incident stress debriefing, psychosocial intervention, ay ginagawa po ng ating mga camp managers at mga social workers. And kung kinakailangan na mai-refer sila sa mga partners natin sa DOH para sa mas masusing atensyon, ginagawa po natin yan sapagkat umiikot din po yung mga kawani ng Department of Health for the psychosocial intervention. So nag-ugnayan po, nag-uugnayan ang DSWD at ang DOH for this specific intervention. Alright, ASEC, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Okay, muli nagpapasalamat tayo sa inyong programa at binigyang daan nyo po ang DSWD. Patuloy po nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga naninirahan, malapit sa mga areas na maapektuhan ng patuloy na pag-aalboroto ng Mount Mayon, na sana po patuloy kayong makinig sa abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan kapag nagbigay po ng abiso na kayo ay lumikas. Makinig po kayo, maghanda upang sapagkat ito ay ginagawa natin upang kayo po ay maprotektahan at mailayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Hindi niyo po kinakailangang mag-alala sa inyo pong kakainin sapagkat ang DSWD ay nakahanda po na mamahagi ng food and non-food items. Again, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong. Gayun din po sa mga naapektuhan ng bagyong Ada, hindi niyo po kinakailangang mag-alala sapagkat narito po ang DSWD para umalalay sa inyong mga lokal na pamahalaan at agad pong matugunan ang inyong rin pong mga pangangailangan. With that, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.